Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Commute or biyahe, ano yung worst experience po niya sa pagdating sa traffic? Worst sa akin, I think, is sa work kasi, yun kung daily usapan. Maganda yung schedule namin, like gabi. So, mas onti yung sakyan, wala ganun traffic. Mahirap is kapag bumabiyahe ng tanghali or rush hour. Kasi, una, andun na yung traffic. Pangalawa, mainit. Kaya yung mga pangunahing kalaban din. Climate factor din. Climate and yung traffic. Para sa akin. Tochi. Wala. Siguro college, yung first na. Kasi ano ko nun PUP Santa Mesa ako eh. So from QC to PUP Santa Mesa. Parang projected 2 hours. Pero pag nag-traffic dito sa may East Ave, minsan basta ka dyan 1 oras. East Ave lang yun, start yung buong East Ave lang. So parang nangyayari 3 hours na nasa biyahe. Grabe yung mainit pa kasi umaga, tapos pahapon. Talagang mainit, tapos wala ka namang choice, nakaupo lang eh. Sabihin natin 1 oras ka nakaupo, ang sakit sa pit mo. sakit sa pit nun, tapos sabihin natin wala akong baon na pagkain. Gugutumin ka lang doon sa may biyahe. Eh no choice ka naman kasi since sabihin natin rush hour, pag bumaba ka, ay sasakay agad doon. May mga nag-aabang din sa gilid ng East Ave eh. Siguro naman, siyempre mapagod din maghanap ka na masasakyan. Eh yung binabaan mo. Babaan mo lang. Diba, naglakad ka na papunta doon, mabante ka na. Ngayon yung mga dadaan jeep sa'yo, punuan na. So maglalakad, no choice ka na maghihintay ka, either maghihintay ka doon or lalakarin mo na lang. So yung pinaka-worst ko na ng college talaga, 3 hours na biyahe. East Ave 1 hour, nakaupo lang for an hour to buong East Ave na yun. So, tapos pagdating mo na, pagod ka na, late ka na, pagod ka ba? So, grabe yung araw na yung college ako. Actually, para sa mga school, yung Santa Mesa, tapos magkalapit na rin kami ng bahay. Siguro sa akin yung pagpa-uwi, let's say alas 5, alas 6 na ng tapos dumaan ka na Quezon Ave. Grabe yung traffic dyan, sisingit-singit ka talaga para lang at least makauwi na mas maaga-aga. Kasi sobrang ang lala talaga ng traffic. Kasi nagmumotor ka na ito kasi motor ka na yan. Oo, pero traffic pa. Ako kung sa ako commute naman, before, depende sa driver. Swerte mo pag makakuha ka na Safeway, mabilis yung takbuhan nun eh. Pero kapag mabagal-bagal talaga ng mga jeep, tapos maraming hintuan, papagas pa minsan. Kukaya na ako. Doon nangyayari. Parang nakakaramdam rin minsan yung driver na nagmamadali ka eh. Pagas muna ako. Oo. Nangyayari sa akin yung high school, no? So ngayon po, ngayon ko commute po kayo pero hindi na po kayo dumadaan. Hindi na hanggang dito lang sa Puerto kasi sa akin. Pero pag umaalis, kasi minsan na-check ko na alis ko is weekend eh. Sa class na pumunta ko ng body. Hindi naman ganun ka-traffic pagdating sa EDSA. Like na yun, 11 AM siguro umalis yung bus from dito sa terminal. Dito lang, side lang ng EDSA. Hindi naman ganun ka-traffic. Bill out na, boss. Pero siguro na-check kasi na weekend tapos hindi naman rush hour. Anong opinion nyo bakit? Sa tingin nyo, ano yung reason kung bakit maraming may hirap na Pilipino? Mahabang usapin yan, no? Tsaka maraming factor na nagkakos ng pagkahirap ng Pilipino. Let's say, we'll tackle about opportunities sa bansa natin. Alam naman natin, no? In terms of job, in terms of education, lahat dito pinupolitika. So, para sa akin, mahirap yung Pilipino, hindi lang dahil sa culture natin na parang sanay na tayo na ganito na lang. For the long time, naging resilient yung mga Pilipino na parang, okay, may kinikita ako na ganito, okay na to. Or may binibigay sa akin yung ganito, yung trabaho na ganitong amount, okay na to. Para sanay tayo na ganun eh. That will cause us to be poor. Para sa akin yan. And then,
of course, yung politics natin dito sobrang dumi talaga. Masasabi ko lang corruption, bribery, lahat andito, lahat ng Number 1. at hindi lang siguro sa bansa natin, but yung mga ganong bagay na ang dapat na napupunta sa Pilipino is 1 million, nakakadasan kada bumababa yung budget sa atin. And also, education, no, sa part na parang mga Pilipino, even though marami tayong chance, or yung mga Pilipino kasi is parang hindi tayo na-educate na parang dapat meron pa tayong mas nakukuha. Nalilimit yung sarili natin na parang ito na lang. Kasi, yun nga, corruption. Para sa akin, ang common root cause ng pagkahirap ng mga Pilipino is dahil sa corruption sa bansa natin. Resilience, okay. Parang hinahayaan lang natin. Or let's say, parang nagiging matatag tayo sa gitna na. Ganun. Yun yung pagiging resilient, di ba? Kasi parang kung halimbawa, dapat may mas nakukuha pa tayong budget para sa atin. Pero dahil parang okay na tayo sa ganito or kaya natin tiisin yung ganitong bagay, nagsisettle na tayo sa ganun. Even though we deserve more. Kaya ang nangyayari, yun na lang. Hanggang doon na lang, tapos yung usapan, saan napupunta yung pera? Parang ganun. Money, inflation, taas inflation. Well, ano naman yun? Responsibility naman kasi talaga ng government yun na contain yung inflation, yung ways na kaya nila. Tsaka, ano talaga, corruption talaga, sa harapan, corruption talaga na sa Pilipinas. Well, aside from that, may mga ways naman kung paano makikita yung isang Pinoy na hindi tayo talagang 100% na-assure. Kasi ngayon, puso na yung mga VAs, mga VAs, ganyan, mga freelancer, na directly kumukuha ng client from US or ibang bansa. Then hindi na dumadaan ng Pilipinas yung payroll. Like yung payroll diretso from client sa kanya. So parang may iba silang ways yung paano ipapadala ng pera. So ngayon parang nahahati yung reaction ng taong bayan pagdating sa pagtaas ng dolyar at sa pagbaba. So tumaas ng dolyar, tutuwa yung mga freelancer. Pag tutuwa yung mga Pinoy na pinag-atrabaho na lalabanan ng inflation. Pero yun nga, kasi talaga siguro, sabihin natin na 25% talaga responsibility ng Pinoy na paano manap ng 75% na inflation talaga and kung gaano ako yung isang bansa. Controllable naman siya if merong nasa posisyon na kayang patanggalin yung mga corrupt na Kaso nga dynasty na kasi talaga Dynasty na talaga ng isang pamilya yung Senado So, lang talaga, kaya talaga i-break yung cycle na ganun. Kailangan talaga patuloy yung mga dynasty sa gobyerno para mawala yung ganyan. Doon talaga nagsimula yung corruption Kasi may history lang sila na ganito Siyempre, taong bayan, since kapilido, boto natin. Without knowing na baka yung apelido na yun, o yung lahi na yun, sila pala talaga yung talagang buhay sa gobyerno, di ba? Kailangan talaga i-break yung ganong cycle. At the same time, siguro na lang din, financial literacy na lang din para sa mga Pinoy. Kasi sanay sa paycheck to paycheck culture ng mga Pinoy. Like, may mga sa social media na at least bayaran yung bills. At least, kumakain tutuloy sa araw. Well, kulang yun. Kasi, hindi mo na pro-project yung inflation nagulat ka din tayo, yung sardinas, 25 na Dati sabutan ko pa yung 12 ng sardinas 10 na. Abutan ko pa yung 12 pesos sa sardinas Anong generation? Millennials, 10. Abutan natin yun. 12. Yun talaga kulang lang siguro tayo dun sa financial literacy. Parang sanay na tayo. Yun nga, Pinoy kilala yun as resilient So, kung matitiis pa. Kung kaya pa kaya. Isa pa tayo o banlaw na? Well, siguro, yun na lang siguro. Promote natin yung financial literacy.
mas maganda na may allowance ka para sa lahat. For emergency. Hindi yung tawag dito. Nasabihin natin, wala kasi kaming wala kaming pera, wala kaming ganito, sabay sisisi mo sa gobyerno lahat. Well, may responsibility yung gobyerno to accommodate yung needs mo sa civilian. Pero hindi naman kasi 100% na magiging libre. So, may mga fees ka pa rin talaga na dapat bayaran. And responsibility mo din na mag-ipon for emergency para sa sarili mo. So, talagang yung bansa, mag-work lang naman siya is kung yung mga tao sa bansa and yung nakaupo sa posisyon is nagko-cooperate. Pero kung parehas na nagkukulang, may corruption plus hindi na-inform yung tao, hindi sapat yung educational system sa Pilipinas para malaming mga gatong bagay, para maging angat sila sa buhay. Hindi walang mangyayari. So, ayun yung take ko pagdating sa ba't maraming Pinoy yung mahihirap. Ganun talaga corruption, pag-handle ng pera, kasi sanay na matiis yung mga Pinoy. Kung kaya pang tiisin. Like siguro, step up na lang sa game mo kung kailangan mong kaya maghanap ng trabaho, kung kaya maghanap ng mas mataas sa trabaho, kung kaya mong magkarakat-rakat pa. Siguro gano'n na lang, pilitin natin na siguro iangat yung sarili natin by improving our skills na lang. Madaming open sources kaya yung sinabi natin, social media, and nasa age na tayo nasa digital age na tayo. Most of, mga influencers na ginagamit na social media para kumita Whereas, open din naman sa atin yung social media, open din naman sa atin yung internet Maraming pwedeng pagkakitaan, yung mga freelancer, ginagamit na nga yung maraming ways para kumita. Pero siguro, call na lang din sa government na yun nga, napapansin nyo na yung mga Pinoy, umaasa na sa ibang bansa kasi hindi na sapat yung sa Pilipinas So ganoon lang din, parang kailangan siguro magtulungan na lang din yung masibilgan, plus yung government sa dating sa usapin ng welfare ng bansa.